Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita mula mismo kay Forbes, kung saan ay tinalakay po kung saan maaaring mapunta itong sa XRP pagsapit ng taong 2030. Matapos po ang mahaba at halos 5 taon or 5 years na laban sa korte, nagkaroon na po ng malinaw na desisyon tungkol sa kanyang kinabukasan. At dahil dito, mas naging maluwag ang kanyang landas para sa mas malawak na adoption at kompetisyon sa crypto market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang naging epekto ng pagtatapos ng kaso laban kay Ripple at XRP. Ayon po kay Forbes, noong August 2025, parehong nagdesisyon ang Ripple at US SEC na i-dismiss ang kanilang appeals. Dahil dito, nanatiling buo ang ruling noong 2023 na nagsasabing ang mga transaction ni XRP sa public exchanges ay hindi po kabilang sa securities. Ito ay napakalaking hakbang dahil matagal nang nakabitin ang isyong ito at matinding balakid para kay XRP pagdating sa institutional adoption. Ngayon ay malinaw na ang kanyang legal status at wala na ang malaking ulap na pumipigil sa kanya. Kaya ang market impact po nito ay ang malinaw na ruling ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga malalaking kumpanya at bangko. Kapag mas maraming institution ang pumasok at gumamit kay XRP, tataas po ang demand na pwedeng magtulak paakyat sa kanyang presyo. Ngayon ay ano po ang tunay na gamit ni XRP at paano po gumagana ang kanyang infrastructure. Ayan. Si XRP po ay hindi lamang basta digital coin. Siya ang native token ng XRP Ledger o XRPL. Isang blockchain na dinisenyo para sa mabilis at mura na transaction. Ilang segundo lang ang kailangan para matapos ang isang transfer at halos wala pang isang sentimo ang fee. Nito pong taong 2024, nagkaroon pa siya ng malaking upgrade sa pamamagitan po ng XLS 30 Amendment na nagpakilala ng Automated Market Maker or AMM. Dahil dito, nakakapagbigay po ang XRPL ng mas mataas na liquidity at kaya nitong gawing mas madali ang pag-trade ng mga assets ng walang centralized na middleman. Kaya sa market impact, ang mas mataas na liquidity at efficiency ay pwede pong magdala ng mas maraming traders at saka investors. Kapag tumaas po ang activity sa XRPL, natural na tataas din ang halaga at demand para kay XRP. Ngayon ay gaano naman po kalawak ang network na dala ni Ripple? Si Ripple na nasa San Francisco ang nagtutulak ng kanyang adoption. Ang kanilang payment network ay konektado na sa mahigit 90 markets at may hawak na 55 currencies. Pinapayagan nitong makapili ang mga bangko kung fiat, stablecoin o sa XRP mismo ang gagamitin depende sa sitwasyon at saka cost. Kaya sa market impact, ang flexibility na ito ay napakalaking edge ni Ripple. Kapag mas maraming financial institution ang gumamit ng kanilang network, mas lalaki po ang pagkakataon para kay XRP na maging pangunahing settlement tool. Ngayon ay bakit po critical ang susunod na 5 taon or 5 years para kay XRP? Isa pong malaking halimbawang binigay ay ang global remittance market. Nito pong taong 2024, umabot ito ng $685 billion at may average na transaction fee na 6%. Target po ng UN na bumaba ito sa 3%. Sa XRP ay may kakayahang i-bridge ang mga currency pairs
ng walang pre-funded accounts. Ibig pong sabihin, hindi kailangan ng malaking nakatenggang kapital. Mas mababa ang gastos at mas mabilis ang daloy ng pera. Kaya ang market impact po nito ay kung mas maraming bangko ang pumili kay XRP kaysa sa stable coins or CBDCs, tataas ang adoption at posible pong magdala ng matinding pagtaas sa presyo bago sumapit ang taong 2030. Ano naman po ang kasalukuyang kalagayan ni XRP sa market? Nitong huling bahagi po ng August 2025, si XRP po ay nasa presyo na $2.96. At meron po siyang market cap na $176 billion. Pasok po siya sa top 3 na pinakamalaking crypto sa mundo. Araw-araw ay mahigit $2 billion ang kanyang trading volume. Ang dating all-time high ni XRP ay nasa pagitan po ng $3.65 hanggang $3.84. At dahil malapit na po siya ulit sa mga price levels na ito, malinaw na siya ay nasa pinakamataas na valuation simula pa noong 2018. Kaya sa market impact, ang paglapit po ni XRP sa kanyang dating all-time high ay maaari pong magbigay ng bullish sentiment sa mga traders. Kapag nalampasan po niya ito, posibleng sumunod ang mas malakas na pag-akyat. Ngayon ay saan nga ba ginagamit si XRP sa totoong buhay? Ayon po kay Forbes, unti-unti nang dumarami ang production corridors kung saan ginagamit itong si XRP. Sa Japan, ginagamit po ng SBI Remit si XRP para magpadala ng pera papuntang Pilipinas, Indonesia at saka Vietnam. Sa Africa naman, si Onafric ay kumokonekta sa 27 bansa or 27 nations gamit ang Ripple Rails. At si XRP ang nagbibigay po ng mas mabilis na settlement. Ngayon pong taong 2025, inilaunch din ni Ripple ang RLUSD stablecoin na may backup na reserves sa BNY Mellon. Ito po ay dollar-based asset na pwedeng maging entry point ng mga institution. Kaya sa market impact, bagamat pwede pong mag-compete ang stable coins tulad ng RLUSD laban kay XRP, nagiging mas malawak pa rin ang ecosystem ng Ripple. Kapag na-manage ng maayos, parehong makikinabang po ang RLUSD at XRP at mas lalaki po ang adoption ng kanilang network. Ayan, ano po ang posibleng mangyari bago sumapit ang taong 2030? Ayon po sa survey ng Finder noong July 2025, posibleng nasa $2.80 ang average na presyo ni XRP sa pagtatapos ng taong 2025 or ngayong taong po yan. At umabot po hanggang $5.25 pagdating ng taong 2030. Ito po ay nakadepende sa liquidity adoption at developments tulad po ng posibilidad ng US spot ETF para kay XRP. Sa market impact, kapag naaprubahan ang ETF, ito po ay maaaring magbukas ng napakalaking bagong demand mula sa retail at saka institutional investors. Ngunit kung lumakas ang stable coins at CBDCs, maaari pong magkaroon ng matinding kompetisyon para kay XRP. Bilang panghuli, kung susuriin po natin ang buong ulat ni Forbes, malinaw na nasa napakahalagang yugto ngayon si XRP. Ang pagtatapos po ng kaso, mas malawak na adoption, mas mataas na liquidity at mga bagong technology ay nagbibigay po sa kanya ng napakalaking pagkakataon. Ngunit hindi rin mawawala ang mga panganib gaya ng kompetisyon mula sa stable coins, CBDCs at maging ang technical na hamon sa XRPL. Ang masasabi ko po dito ay kung magtutuloy-tuloy ang malinaw na regulasyon at mas maraming institution ang gagamit kay XRP, napakalaki ng posibilidad na mas lalo siyang lumakas bago sumapit ang taong 2030. Ngunit gaya po ng lahat ng crypto,
ang kanyang landas ay hindi laging diretso at puno po ito ng mga pagsubok. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.